Bago pa man sumalang ang Department of Agriculture sa budget plenary deliberations ng Kamara tungkol sa panukalang pondo ng ahensya sa susunod na taon, nagbigay na ng iba't ibang updates si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga usaping pang-agrikultura ngayon, lalo pat sunod-sunod na kalamidad ang hinarap ng bansa. Ang detalye sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Naomi, inanunsyo ng Department of Agriculture na posibleng umabot pa hanggang sa katapusan ng taon ang umiiral na import ban sa bigas. Isa nga ang DA sa mga nakaschedule na sumalang sa plenary budget deliberations dito sa Kamara ngayong araw. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang deliberasyon sa plenaryo ng Kamara ukol sa House Bill No. 4058 o 2026 General Appropriations Bill. Unang binusisi ng mga kongresista ang panukalang pondo ng Department of Trade and Industry kung saan natalakay ang priority programs ng ahensya, kabilang na ang pagpapalakas ng international trade, export programs, consumer protection at iba yung pagpapatatag sa mga MSME. Bukod sa DTI, ilan pa sa mga nakaschedule sa plenary deliberations ang Department of at Department of Public Works and Highways. Bago pa man sumalang ang DA, iniulat nga ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na maaari pang mapalawi hanggang sa katapusan ng taon ang umiiral na import ban sa bigas. Nag-order na tayo ngayon ng price freeze sa Eastern Samar, sa affected areas and sa Masbate. The memos, of course, ito yung mga covered lang na produkto ng DA, sa DTI, sa iba pa yon. But as far as DA is concerned, we're issuing the order today for price freeze, lalo na sa Masbate na tinamaan. Meron pa tayo additional na gagawin, for 1 month sa Masbate as Eastern Samar na affected areas, the DA will be selling 20 peso rice for 1 month to each household up to 30 kilos para makatulong kaagad sa mga kababayan natin na nangangailangan. Naomi, yan nga yung naging pahayag ni Secretary Chu Laurel Jr. ukol sa usapin ng price freeze sa ilang lugar sa bansa. Kasunod na rin ang pananalasa ng bagyong Opong, pero kanina nga ay na-discuss din niya itong ulat ng Department of Agriculture patungkol sa pagpapalawig hanggang sa inaasahan hanggang sa katapusan ng taon ukol sa umiiral na import ban sa bigas. Napag-desisyon na i-extend ng minimum of 30 days yung ating import ban. At it is possible na hanggang end of the year pa yan, depending sa sitwasyon. Yun na nga, ang problema kasi bumagsak na naman ang presyo ng palay. May mga steps tayo ngayon na naaprubahan ni Presidente. At maglalabas tayo ng EO na pagbabawal yung pagbili ng government LGUs and other government offices ng imported rice para makatulong sa ating rice farmers. There's a big possibility na iakyat na yung taripa ulit pagkatapos ng import ban. At may EO rin na tayong ilalabas na floor price sa palay. At humingi rin ng DA at approved na in principle na ating Presidente na mag-i-issue siya ng EO for emergency procurement ng palay at emergency procurement for additional lease at renta ng warehouses para makabili tayo ng mas marami pang palay sa ating mga farmers sa mga depressed price areas. Naomi, sa ngayon nga ay tuloy-tuloy ang plenary budget deliberations dito sa Kamara at sa loob ng linggong ito, inaasahang matatapos na ipagsalang sa ipapondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at inaasahan nga natin na bukod naman dun sa mismong nilalaman ng mga budget request nga ng iba't ibang kagawaran at ahensya ng gobyerno ay binubusisi rin talaga ng mga mambabatas kung may irregularidad o tama yung naging paggamit dito. Gayon din yung usapin ukol sa insertion. Naomi? Maraming salamat, Bella Lesmoras.